Nanakawan ka na ba ng 72 million pesos? Anong feeling? Ako, not sure kung alam ko nga. Pero yung bunso kong kapatid, damang-dama niya ang hirap, mentally, physically, emotionally, at kahit ano pang may di sa dulo. Okay, sige. Pwede siguro nating sabihin na pera lang yan, pwedeng mabalik or bumalik. Carry on, move on. Pero ang mas masaklap dito sa kwentong ito ay hindi lang niya o nilang mag-asawa pera yon. May mga investors. Ano ba tong problemang pinasok ng sisterette ko? Ang sakit sa bangs. Kung itatanong nyo kung ano ang papel ko sa istoryang ito maliban sa pagiging isang marites, tinatanong ko rin po yan sa sarili ko. Wala akong kinalaman sa mga naganap. Ang tanging connection ko lang ay ang love ko sa kapatid ko. Kinakailangan kong idugtong ang sarili kong buhay para makatulong ng kahit papaano sa napakadesperadong sitwasyon ng kapatid ko. Naks, deep ba masyado, men? Well, heavy drama dapat talaga kapag ganito kalaking pera ang involved. Reasonable na dapat karugtong ng bawat salita dito ay luha at hinagpis, di ba? Pero kahit na yan ang mga dapat, kailangan na lagyan ng smile factor ang kwentong ito, kundi magiging kwento ni Sisa ang ending, mga best friend. Seryosong tao talaga ako, and I usually don't take things lightly. But I'm learning to lighten up. Kasi naman, ang bigat na nga ng problema, magdadagdag pa ba ako sa kabigatan? Kaya, pagpasensyahan niyo na po kung medyo susundot-sundot ako dito ng mga kakornihan ko. Kailangan ko rin kasi. Or else, alam niyo na kung saan ako pupulutin. Maitatanong niyo rin siguro kung ano ang purpose ko sa paglathala ng kwento na ito dito sa internet. Isa lang, gusto kong kumita ng limpak-limpak na pera. Ang timeline ko ay maka-achieve ng 72 million subscribers in 1 week para hihingan ko lahat ng tig-pipiso at ibibigay ko lahat sa kapatid ko para mabayaran ang lahat ng mga investors. Well, pwede rin naman na ang 147 subscribers ko dito ay mga billionaires pala at bigyan ako dito ng tulong. Another one, baka makaabot ito ng 72 million views at si YouTube ang magbigay sa akin ng kailangang pera. Wala akong katabi na nakakarinig nitong sinasabi ko kaya walang sumasampal o kumukurot sa akin habang sinasabi na, "Hoy, gumising ka nga, nananaginip ka ba?" Pero, ano pa ba ang pwede kong magawa para magkaroon ng 72 million na pantulong sa kapatid ko? Gabi-gabi, bago ako matulog, ito ang parating laman ng mga panalangin ko. Hindi pala, kahit sa mga oras ng gising ako, nananalangin ako at dumudulog sa Diyos na suklolohan kami. Isa lang ito sa naiisip ko na pwedeng way. Bakit naman yung mga nagpa-publish ng mga games at pa-makeup lang kumikita? Baka pwede rin itong format ko. Sabihan ko lang kayo na hindi ako maglalagay dito ng mga pictures or video na totoo or konektado sa kwento. Puro stock photos lang. Hindi rin ako magsasabi ng mga totoong mga pangalan at eksakto mga lugar para maprotektahan ang privacy ng lahat. At ayokong mademanda Ako na nga ang naghahanap ng paraan para makatulong, ako pa ang napasama. Kaya sa safety lang tayo mga kaibigan. Ang maaasahan nyo na makukuhang katotohanan dito ay ang mga damdamin na nagliliyab, umaasa, nawawala ng pag-asa at umaasa ulit. Ang buhay nga naman, ang gulo. Masyado na bang mahaba ang introduction ko? Dami ko na ba nasabi?
Yan din ang gusto kong ibabala sa inyo. Medyo mahaba itong kwento kasi ang dami ring ganap. Mga 72 million. Pero, kung bukas ay ibalik ng nagnakaw ang pera, aba, bukas rin, tapos na itong istorya at hanggang episode 2 lang tayo. Which I seriously want to happen. For the meantime, this story is still unfolding. Nagaganap pa siya mga kamarites. Kaya dadalian ko ang pagkukwento para makaabot tayo sa today's events. Sisimulan ko na ang kwento at ipapakilala ko sa inyo ang mga tauhan. On the right corner, ang bunso kong kapatid, si Diana. Yan ang napili kong alias niya kasi iisip ko si Princess Di sa kanya. Pareho silang loved by many, life of the party, cool beauty, and matapang. Hindi nakasali sa connection yung mga iba pang hindi maganda tulad ng affairs at yung ending niya ha. Kailangang hindi sila pareho ng ending. Hindi pwede. Ayoko. Sunod naman ay ang asawa niya na si Will. Yan naman ang alias niya kasi weak-willed ang tingin ko sa kanya. Mahina ang kalooban. Ang bad ko ba? Pasensya na, naiinis kasi ako dun eh. Puros palpak ang mga diskarte at kapatid ko lagi ang sumasalo ng mga problema. For now, wala pa akong naiisip na positive na sabihin tungkol sa kanya kaya yan muna intro ko for him. On the left corner naman, ang akusado. Ang taong may alam kung saan napunta ang 72 million pesos. Si Norman. Mas matanda siya ng di hamak kina Diana at Will. Ipagpalagay na natin na nasa 72 years old siya para connect na connect sa perang ninenok niya. Pero, di ko rin talaga sure kasi di ko pa siya personally na-meet. Konti pa lang ang deets na alam ko about him, like family man siya with a wife and adult kids. Mahilig magkasino at mahilig sa mga sasakyan. Oh, and meron siyang nachichismis na kabit. Bow. Napanood ko ang isang CCTV footage kung saan andun siya. I didn't get a good look at his face, pero kung i-describe ko siya, mukhang nasa 5'2" ang height, medium to heavy ang build, bulging ang tiyan, balding, parang tito ang dating. Sa tatlong yan, umiikot ang kwento natin. Pero marami pa kayong makikilala na mga tauhan. Nasa Pinas kasi ang setting kaya alam mo na marami talaga ang cast. Nagsimula ang kwento noong pandemic, 2021. Ano na ba ang tawag doon? DP? During pandemic? Ngayon kasi ay AP, after pandemic. O ha? Ako ba ang unang pauso niyan? Dagdagan ko pa, BP, before pandemic. Parang blood pressure lang ha. Anyway, nung kasagsagan ng pandemya, nag-isip na ng iba't ibang racket ang mag-asawang Diana at Will. Tulad siguro ng maraming tao sa world na naapektuhan ng corona, ang kabuhayan, mga trabaho at negosyo, edukasyon, etc. Natatandaan ko na we were all uncertain of what our tomorrow will be. Nasa isip ko, may katapusan ba itong pandemic or katapusan na ba ng mundo ito? Ayun na nga, dahil naapektuhan ng pandemic ang kabuhayan ni na Diana at Will, naengganyo ang dalawa na pasukin ang isang negosyo na wala silang kaalam-alam. Sinabi kasi kay Will nung kakilala niyang negosyante na madali at mabilis lang ang kita. Yun lang naman ang kailangang marinig ni Will. Simple-minded lang naman ang engot. Sinabi niya ang business proposal sa kapatid kong si Diana at gumora rin naman ang kawawang kapatid ko. Ang dali lang, 'di ba? Nakaengganyo ang mag-asawa ng mga investors na mag-invest ng pera sa negosyo na ito.
Nang may pera na pangpaikot ng business, umusad ito. Nagkaroon ng maraming kliyente at kumita ng maayos. Masaya ang lahat. On time ang balik ng interest ng mga investors. Minsan pa nga, sila Diana pa raw ang nag-remind sa mga investors na ready to pick up ng cheque nila. Kumita pa ng husto ang business, kaya may mga bagong investors na kusa ng lumapit kina Diana at Will. Siyempre, sa pagdagdag ng investors, dumagdag din ang capital. Ay, nasabi ko na ba sa inyo kung ano ang nature ng business nila? Nagbibenta sila ng mga prutas. Yun na yun. Sumunod naman sa timeline ng istorya ay ang pagpasok sa picture ni Norman. Hindi ko matandaan ang kwento sa akin kung papaano sila nagkakilala, pero naging magkakasosyo sina Diana, Will at Norman. Meron na raw kasing matagal na experience itong si Norman kaya tiwala sina Will na madadala nito sa mabuting direksyon ang business. Yun ang akala nila. Abangan sa susunod na episode ang karugtong ng kwento. Salamat!